Alright, um, welcome back to po sa ating channel dito sa Toy TV Sports. Well, natalo po ang Ginebra kanina at pag-usapan din po natin itong mga statement po ni Coach Yeng Guiao, no? Alright, it's talaga, marami ka talaga makukuha content, no? Pagka si Coach Yeng Guiao nagsasalita. Anyway, so yan po ang ating topic and of course, shoutout ko kayo. Okay, samahan na rin po natin ng gilas. Okay, so bago po tayo magsimula, kung di pa po kayo followers and subscribers, bakit ka naman, no? At sa mga existing followers natin dyan, palike na lang po. Okay, so wawarningin ko na po kayo, kung kayo fans ng Ginebra, no, for sure masasaktan kayo sa mga sasabihin ko ngayon. Okay, Toy TV Sports, although we are contenting Ginebra games, no, pero you know, I'm so honest po, no, sa pag-vlog ko. Okay, hindi po tayo hawak ng kahit na anong kupunan, so I can say whatever I want. Alright, so ngayon dito na tayo sa good news muna, no. Alex Ayala pasok na po sa finals, no. Okay, so ayan, ang galing ng batang yun. Congratulations, no, in advance dito kay Alex, at congratulations din sa kanyang pagpasok dyan sa finals. Okay, so yun na nga, no. Kanina nag-content tayo ng live, no. Wala tayong maayos na sinabi doon because I just spent out all my frustration dito po sa pagkatalo ng Ginebra, no. Bakit naman? Kasi ako po yung Ginebra fan, no. Alright, that's why most of my content are focused on Barangay Ginebra. Okay, so yun na nga, I'm so frustrated kasi nga tinalo sila rito ng Magnolia, no. I think they have a chance now to win against Magnolia. Kaso why I said that, because yung player nila di naman po mahihina, di ba? Rookie of the year ng South Korea at ng Pilipinas, di ba? Meron kang ganong caliber player, best player of the conference pa, di ba? Tapos meron ka pang isang rookie of the year din na maganda nilaro, di ba? Tapos meron ka malalaking players, reliable naman sila kahit pa paano, di po ba? At yung import, okay naman din po yung laro. Pero di po maganda naging performance, no, for the rest of the game ng Ginebra. Very predictable kind of game, no. Kaya po sa puntong ito tinalo sila ng Magnolia kasi nga alam na ni Tenorio yan, di ba? Nothing new. So that's why alam niya kung paano how to handle that kind of game, di po ba? So yun po ang nangyari kanina, no. They still playing, no, yung twin tower combination nila ni Kopya, and it works very well in their system kasi nga po, biruin nyo naman po, nagtapos si Xavier Lucero ng 24 points because they got what they want, no, and he never let that, no. Ang nakakatawa pa, mainit na siya, open pa siya sa labas, no. How po talaga, no, ganda for the Magnolia yung depensa na yun ng Ginebra. At sa nangyari na yan, talagang definitely mananalo po yung Magnolia. They get what they want, no. Sa Ginebra, they play pathetic offense and defense. Maganda sana sa simula because mainit po si Stephen Holt. Anyway, it is what it is. Congratulations sa Manok. Okay, dito naman tayo sa mga statement po ni Coach Yeng Guiao, no. Kasi ang ganda po ng nilaro nila ngayon, nanalo sila, no. So ang kanyang statement is itong si Cliff Hodge, no, na dangerous player po sa PBA. I agree, noon pa yan. So delikado po talagang kalaro ito si Hodge, lalo na mo promising and maybe future Gilas player, no, kumpa, no, yung bibiktimahin niya, no. Dapat PBA should look into this. Sabi nga ni Coach Yeng Guiao, di ba, hindi niya lang ito ngayon ginawa, may history na. PBA must look dito sa mga laro na to ni Hodge, di ba? Baka po bago pa po mahuli ang lahat, di ba? So yun lang naman, review yung mga play niya. Ewan ko anong klaseng gagawin dyan, warning or whatsoever. So yan po. Okay. At yun na nga, yung comment niya rin kay Nocom, yung kanilang nakaraan laro na naging content ito ng ilang mga content creator.
na sinabi ni Coach Yeng na babangkuin muna, no? Baka humingi ng race pagka gumanda yung performance. Ganoon naman talaga, di ba? Tignan nyo sa Golden State Warriors. Si Peyton, di ba? Tumaas ang value. Si DiVincenzo, di ba? Tumaas ang value. Kasi nga, they given, quality time, di ba, para to showcase their talents. Hinahayaan silang maglaro. Hindi yung 1 minute, 2 minutes, pag nagkamali, labas, di po ba? So, ayun, kay Coach Yeng Guiao, si Mamu gumanda ang laro because of the system ni Coach Yeng Guiao. Di po ba? Kaya nga po, ang daming gumaling na players, nahasa, no? Kasi once you reach PBA, magaling ka di ba? You just, kailangan mo lang ng spotlight. At dyan magaling itong si Coach Yeng Guiao. Kaya po, ang ganda nila panoorin, di ba? Sa gilas naman po, no, mukhang may clamor na si Adrian Nocum po mapasama dyan. Bakit naman hindi? Ang tanong, lalabas ba ang laro niyan? Si Coach Tim ko ng head coach doon. Di ba? I do not know. Kasi ang laro alam nyo ang laro ng ni Nocum, nagko-komplemento sa laro ng Rain or Shine, which is run and gun. Yung style ng laro ni Coach Tim Con, slow tempo. Tingin nyo bagay si Nocum doon. Di ba, most of the time ang laro ni Nocum lusob talaga sa loob, di ba? Talagang they're running in every opportunity. Sa sistema ba ni Coach Tim Con, have we seen that? Di ba, most of the time half court set sila. And they likes to slow the ball. I'm not sure, no? Maybe, di ba? Kasi si Deliano very effective, di po ba? Let's see. Okay, shoutout na po tayo mga boss. Okay, shoutout na po tayo. Hinahanap ko lang po yung mga bagong comments dito. Alright, dito tayo kay kailangan na talaga si Brownlee, sabi ni Sir Ellie. Boss Doy, hirap siya gumalaw, si Riley. Okay. Sabi naman po dito ni Nori Evangelista, nakaka-frustrate. Totoo po yan, sir, no? Kaya nga po naglaro na lang ako ng Mobile Legends. No, kasi po mapupustrate ka talaga sa laro kanina, no? Hindi pwede si Grigsby sa Ginebra habang tumatagal pumapangit ang laro niya, idol. Hanggang sa umpisa lang pala magaling. Kala ko ba shooter yan? Di ba sabi ng mga hype vloggers, shooter daw po si Riley Grigsby, no? Hindi raw po nagmimintis. Well, alam nyo, hindi nyo naman masisisi yung tao kasi nga he's playing first overseas, di ba? Lalo na sa Pilipinas. So nag-a-adjust po yan sa temperature natin, di ba? Nag-a-adjust po yan sa sistema ni Coach Tim, di ba? Dahil yung sistema ni Coach Tim, hindi po lahat ng players gusto yung sistema niya, di ba? Kasi nga po mahirap sa iba, no, nahihirapan silang mag-execute ng triangle na yan, di ba? Tapos yun na. Kaya hindi po dapat din sisihin si Riley dito, di ba? Kung maganda po nilalaro ng locals, ang trabaho lang naman ni Riley umiscore, kaso baka po naninibago siya sa sistema. So yun lang po yung tingin ko dyan. Alright, salamat po sa inyong mga comment, no? Okay. Okay, Rodriguez. So yan po ang ating comment, no? Sir Joseph Pineda, salamat po sa inyong comment. Outdated na po, kaya po hindi ko na po babasahin dahil lalo na po Ginebra. Jesse Vasquez, shoutout po. Romulo Macaraeg, Minerva Nimba, Jerish Jan. Alright, wala po, no? Kahit ano pong panawagan natin dito, wala. Si Kemer Carino will be like that na, no? For the rest of his stint sa PBA unless ma-trade yan, no? Chris Mundin, ganda na system ngayon, sana ma-perfect and gun with fast-paced triangle. Wala po, no? Ano lang po yun tsempuhan lang We don't see that very consistently, no, sa kampanya na Ginebra ngayon. Alright, so yun po. Salamat po sa mga regular commenters natin dyan. Mabuhay po kayo. Ito po si Doy TV Sports. Magbabalik tayo sa next content. Maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na
para sa mga susunod na basketball at boxing videos.